Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman nga po dito sa business ni Kimi na pinaubayan na ni Kim sa iba. So, yan ang ating tatalakay pag-uusapan at syempre, si Paolo Avellino na nachichika si Paolo na may nagugustuhan sa miyembro ng Bini. Abi, nakakaloka naman. Anyway, bago tayo mag-start sa mga di pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So, una nating pag-usapan ngayong gabing ito ang ilan sa mga reaksyon ng ating taga-subaybay mula sa ating mga previous update. So, mula kay Annalyn Hicap at kay Madam Ledenia Anoba ang atin pong babasahin ngayong gabi. Shout out po sa inyo at magandarang gabi. So, pag-usapan na nga natin ang kanilang mga komento at sentimento hinggil sa mga balita sa Kim Pao. Sabi dito, good evening Gandara. Pag nanood ka ng Showtime, ramdam mo ang lungkot at bigat na nadadala ni Kim or na dinadala ni Kim na problema pa rin. Pero huwag mag-alala kasi nandito lang ang mga Kim Pao para ipagdasal na matapos lahat ng problema mo. Be strong, Kimi. Hayaan na lang ang mga bashers, hindi natin papatulan ang mga mga makikitid na utak. Akala nila, madadala nila tayong mga tunay at totoong fans ng Kim Pao. Grabe, napaka-positive naman ng comment ni Ma'am Ledenia. Hindi nagpapadala sa udyok ng mga bashers. Minsan kasi sila yung nagpo-provoke talaga sa Kim Pao fans, no? Tapos tayo yung magmumukhang patola, tayo yung magmumukhang masama, kasi tayo yun ang aaway, pero nang aasar talaga sila ng po-provoke. Talagang inaano nila tayo sa atin pong sinasagad yung ating mga pasensya. Yun yung nila kanila pong strategy sa ngayon. Yan lang naman yung napapansin ko, no? So, paalala lamang din, hindi ko na masyadong pinapansin yung mga bashers ngayon kasi nakafocus ako sa problem ngayon ni Kim. I mean, nakafocus ako na suportahan lang si Kim Chiu at iparamdam yung pagmamahal natin. Kumbaga, yung mga bashers, wag na natin paglaanan ng oras. They don't deserve our time. 'Di ba? Ngayon, oras at pagmamahal natin ang kailangan ni Kim Chiu. Anyway, dumako naman tayo sa comment ni Ma'am Annie Valiero. Sabi niya rito, tama ba ako, Valerio pala. Hindi ko pa nga sila nakikita na dalawa. Dito nga ako ngayon sa unit namin sa condo, dito sa BGC at nagala kami kagabi. Sabi ko, sana masalubong sana natin ang Kim Pao. Lagi daw sila namamasyal dito. Sana makita ko silang magkahawak kamay na namamasyal. Pero, wala be safe, Kim Pao, and God bless. Nako, huwag kayong mag-alala at sa saan po't inyo rin pong masusumpungan ang Kim Pao. Yung mga time na hindi mo inaasahan, mga oras na hindi mo aakalain, yung hindi ka nag-iintay, yung ganyan, malay nyo nga, wala pa pala kayong suklay, wala pa kayong suot na barama pag nakita nyo ang Kim Pao. Grabe rong timing naman. But, yes, usually gano'n naman talaga pagka hindi natin inaasahan.
So, be prepared na lang lagi. Dalhin ang phone para makapagpa-selfie agad sa Kim Pao. Huy, grabe. Pero totoo yan, ang dami pong mga Kim Pao fans na hindi pa talaga nakikita in person sila Kim and Paolo. Pero wag ka, ang laki na nang naidulot ng Kim Pao sa kanilang buhay. Ang laki na ng tulong ng Kim Pao sa kanilang daily lives. Kasi sila yung tinuturi na inspirasyon para bumangon, para maging masaya. Kahit pa minsan sinusubok tayo ng panahon. Sila yung reason kung bakit nagiging masaya tayo. Samantala, mula naman kay Ma'am Merlita Aria Rodriguez, maganda ng gabi. Shoutout sa inyo, madam. Sabi niya, hello, Gendara. Ang bashers talagang walang magandang masasabi sa kapwa. Hindi alam ang salitang karma o saan nanggaling ang karma. Si Kim, hindi yan kinakarma. Baka ikaw, bashers, ang makakarma. Sino ba ang may gawa kung bakit nanakaw ang mga perang pinaghirapan ni Kim? Tao na may bisyo na bawal nasa Bible yang sugal. Kaya yung karma na sinasabi ng mga bashers galing sa taong masama. Ang katakutan mo, bashers, yung karma na galing sa Diyos. Hindi mo yan kakayanin. Kaya kayong mga nang babash kay Kim ay tumigil na. Dahil hindi karma ang dumating kay Kim. Problema na ibinigay ng atin niya na kayang mabigyan ng solusyon. Kaya nga dinaan ni Kim sa legal. Kaya kayong mga bashers minsan mag-isip-isip muna bago magsalita kasi laging nakatatak dyan sa isip at puso nyo yung inggit at galit sa taong maraming nagmamahal at sumusuporta. Si Kim lang naman, yan, di ba? Si Kim lang naman yan. Yan ang kinakarma. Yung mga taong mapanglait at mapang-api. Kayo yon, mga bashers, wala ng iba. Ayan, simulan na ninyong magbago, lalo na ngayon. Matatapos na ang 2025, ilang araw na lang 2026 na. Iwan nyo na ang nakagawian nyong masamang pag-uugali. Maraming salamat, Gandara. Iingat po kayo lagi. Merry Christmas! Ayan, Merry Christmas din po sa inyo. Ma'am Merlita Aria Rodriguez with a capital CHRISTMASS. Ayan. And X lang kasi nilagay niyo dito eh. Ako naman ay napakaano pa naman pagdating sa Christmas. Dapat yung word na Christ ay hindi mawala dahil birthday ni Jesus Christ yon. Tapos si Christ pa yung mawawala sa word na Christmas. Anyway, Merry Christmas and advance Happy New Year sa atin pong lahat and kasama na rin dyan ang mga bashers. Hiling namin na sana po ay kayo maliwanagan na at tutungtong ng 2026 na nagbabagong buhay. Okay, para happy po. Happy na, bawasan nyo na yung katoksikan. Grabe na yung pollution ng buhay. Grabe na yung pollution. Dami na nangyayari sa mundo. Dami na mga viruses. Tapos yung katoksikan nyo ay inyo pa rin isasama. Grabe talaga naman. Anyway, dumako naman tayo dito sa mga chika kay Paolo na kasyo, mayroon pong crush si Paolo sa isang bini. Isang miyembro ng Bini. Okay, gusto kong i-address ito unang-una. Wala pong masama sa salitang crush. Walang masama na magkaroon tayo ng crush sa isang tao. 'Di ba? Lahat tayo nagdaan dyan. At aminin nyo, kahit naman po kayo na nakikinig ngayon, crush nyo si Paolo kahit meron na kayong partner sa buhay, 'di ba? Ako rin naman, crush ko si Paolo. Na walang masama doon. Ang kaso lang kasi medyo napapraning yung iba. Okay, kahit, lilinawin natin. May crush man nga or wala si Paolo Avellino, wala ba kayong tiwala po sa kanya? I mean, dapat po yung tiwala natin kay Pao, hindi po yun nawawala. Kasi, alam naman natin na ang puso niya po ay si Kim Chiu mula noon.
And lalo na ngayon na talaga namang natupad po yung kanyang pangarap. 'Di ba? Yan yung pinanghahawakan po natin. And kayo guys, if you are truly Kim Pao, iyaano nyo na yun, sasantabi nyo na yung mga chika na yan Ano ba? Kayo-kayo na lang din yung gumagawa at nagpapasakit ng ulo ninyo. Okay? So, malabo naman po na mangyari na ang sinasabi nyo kasi si Kim and Paolo po ang laging magkasama with or without work. Magkasama po silang dalawa kahit walang trabaho. They are together. Sa simpleng hobby nilang pag-workout, magkasama po sila. So, hindi ko lubos maisip na may iba pong haatupagin pa si Paolo Avellino. So, yun lang naman yung akin. And dawa, tigilan nyo na po yan. Kayo na lamang din po ang papalaki, kayo na lang din nag-overhype. Pansin nyo ba na hindi ko yan binavlog? Pero ngayon gusto ko siyang banggitin para naman tigilan yun. Dami kayo nagko-comment sa akin sa comment section. Nagandara, gandara. Ano ito, may crush si Paolo kay ganto ganyan. Ay, nako, nakakaloka. Anyway, dumako naman nga po tayo dito sa House of Little Bunny ni Kimi sa Cebu. So, si Ate Twinkle na pala po ang namamahala dito. Siya po ang bagong manager dito sa pop-up store ni Kim. Ano po, so sabi nga dito, flex lang namin ang aming hardworking sisi Twinkle Chu. Another restock happening now only at House of Little Bunny PH Cebu. Hashtag mabuhay manager. So, ayan. Siya po pala yung namamahala. Siya po, sa kanya po itinurn over ni Kim ang pagiging manager po sa House of Little Bunny PH sa Cebu. Ang kanya pong first ever pop-up store. So, ayan. Biruin ninyo, no, parang wala pong problema na dumating sa buhay ni Kim. She's so happy. Daming stock pero nagkakaubusan na daw po ngayon sa Cebu. Congratulations, Kim. Mababawi mo din lahat ng nawala sa'yo. Grabe. Eto, new arrivals. Dami nga pong bagong stock ngayon. So, kung dati, si Ate Lakam, ngayon ay isinuko na po ni Kim kay Ate Twinkle ang pamamahala, ang pagmamanage po ng House of Little Bunny. Siguro kung hindi pa nabibisto, baka po si Ate Lakam pa rin po ang magmamanage sa Cebu. What do you think? Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa mga susunod pa po nating mga chikas. Maraming pong salamat.